Dinala ng sugatang oso ang nag-aagaw buhay nitong anak sa isang lalaki. Ginawa naman ito ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang mga hayop ay sadyang may kakaibang instinct. Isa na nga dito ang inang oso na ating pag-uusapan. Nasa kabila ng kanyang pinsala ay nagawa nitong dalhin ang kanyang nag-aagaw buhay na cub papunta sa isang lalaki na gumawa ng isang bagay na mahirap paniwalaan. Oras na noon para ayusin ang kanyang gamit sa pangingisda. Nag-aayos na si Sian para makauwi. Hindi inaasahan ng kanyang makakasalubong sa pagbaba ng kakahuyan. Nais na niyang umuwi noon nang hindi siya swertihin na baka pamingwit ng maraming isda. Nataong malakas ng sobra ang alon. Dahilan para ilang beses na mapatid ang niya ng kanyang pamingwit sa tuwing napapasabit ito sa isang bagay. Kaya imbis na dumaan sa regular na daanan pauwi, ay naisipan niyang lumihis at shortcut para mapabilis. Dumaan siya sa masukal na parte ng kakahuyan at doon naengkwentro ang pinakamatinding katatakutan sa kanyang buhay. Nagulat na lamang siya nang mabungaran sa kanyang harapan ang isang itim na oso. Sa sobrang lapit ng oso ay nadadama pa ni Sian ang bawat paghinga nito sa bunganga. Para mailigtas ang sarili sa kapahamakan ay naisipan ni Sian na gawin ng ilang paraan na nararapat sa ganong sitwasyon. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay para pagmukhaing malaki ang kanyang sarili. Para mas mukha itong nakakatakot at hindi magmukhang prey sa anumang hayop. Sumigaw din siya ng malakas para magpakita ng agresyon sa oso. Sa kabila noon, ang oso ay nananatiling malapit pa rin sa kanya. Nakatayo at dahan-dahan siyang inaamoy. Isang nakakatakot na eksena. Pero tinandaan lamang ni Sian na ang nakatayong oso ay normal na nagkaka-interes lamang sa isang bagay o tao at malayo na siya ay atakihin. Ilang sandali pa ay naupo ng oso at naging mahinahon. Tumalikod na rin si Sian noon para makalayo na. Nang mapalingon siyang muli nang nakadinig ng isang mahinang ungol. Dito lamang niya napansin ang malaking pinsala ng oso sa tagiliran. Maging ang isang paa ng oso ay nagtataglay din ng malalim na sugat, kaya imbis na magmukhang nakakatakot ang presensya nito, ay nagmukhang talunan at miserable ang oso. Dito na rin biglaang naalala ni Sian ang isang bagay. Kaninang umaga umano ay may nakita siyang isang inang oso kasama ang cub nito na naglalaro sa tabi ng ilog habang siya ay nangingisda. Hindi na naisip pa ni Sian na istorbohin ang mag-ina dahil alam niyang iyon ang isa sa kanilang magandang araw. Malamang na ang osong nasa harapan niya ngayon ay ang osong nakita niya rin kanina. Pero anong nangyari sa oso na ito para mapinsala ng ganun kalala at nasaan ang cub nito? Si Sian ay nagdesisyong gumawa ng aksyon. Nagkaroon siya ng isang hinala na kailangan niyang masigurado. Kaya naman nagmamadali siyang dumako ng ilog muli. Habang ang oso naman ay buong lakas na sumusunod sa kanya. Na tila ba nagtutulungan ang dalawa para tuklasin ang isang bagay. Imbis na malagay si Sian sa panganib, sinubukan ni Sian na mag-obserba sa ilog. Pero kahit saan man siya maglilingon ay wala siyang cub na makita. Hanggang sa mabaling ang kanyang atensyon sa isang maitim na ulong biglang na lamang lumabas sa tubig. Lumubog itong muli at muling lumabas. Nasisigurado ni Sian na ito ang cub ng oso na kumakapit lamang sa batuhan para hindi madala sa malakas na agos ng ilog. Nahihirapan na ang cub at hindi na rin magtatagal ay makakabitaw na rin ito sa kanyang pagkakakapit. Ang inang oso na kanyang kasama ay malamang na ilang beses sumubok na iligtas ang kanyang cub sa puntong napinsala na nito ang kanyang sarili. Nang hindi na makayanan ng oso ay kumilos na ito agad para maghanap ng tulong. Alam ni Sian kung gaano kalakas ang alon dahil naranasan niya mismo ito kanina habang siya'y nangingisda. Kailangang bumuo ni Sian ng isang plano. Kung susuong siya agad ng basta-basta sa ilog, ay maaari niya agad itong ikapahamak. Agad na niyang inilabas ang kanyang fishing gear at ang makapal na panaling pumahawak sa kanyang patibong na fishing basket. Itinali ni Sian ang lubid sa kanyang sarili at tinali naman ang kabilang dulo nito sa pinakamalapit na puno sa ilog. Hindi na siya nagdalawang isip pa.
Hindi siya dapat mag-aksaya ng oras. Tumalon na siya agad ng ilog at sinabayan ang malakas na pag-agos nito. Mas malalim at mas malakas ang parteng yun ng ilog, higit kaysa sa kanyang inaasahan. Pilit na nilangoy ni Sian ang batuhan kung saan naroroon ang cub. Ang karanasan ni Sian bilang isang Navy SEAL ay nagamit niya ng sobra. Dahil ang isang mahinang manlalangoy ay hindi yun kakayanin. Ang inang oso naman ay nagsisigaw lamang habang pinagmamasdan ng bawat eksenang na may pag-aalala. Hindi naging madali kay Sian ang kanyang ginagawang pagliligtas. Hindi niya matukoy ang tamang lokasyon ng cub. Sa bawat pag-ahon niya kasi, parang makahinga ng hangin ay siyang pagsalubong naman sa kanya ng malakas na agos ng tubig. Sadyang mahirap tukuyin kung nasa na siya sa ganong sitwasyon. Kaya nang makita niyang malapit na siya sa cub ay ganap na siyang naging masaya. Gayunpaman, ang cub ay hindi na rin nakayanan ng agos ay napabitaw na sa kanyang pagkakahawak. Dahilan para madala ito ng ilog papalayo. Si Sian naman ay naglalangoy gamit ang buo niyang lakas para ito maabutan. Kung hindi niya maililigtas ang cub kaagad, ay malamang na maglalaho na talaga ito habang buhay. Nataon naman na ang lubid na nakatali kay Sian ay dumating na sa limitasyon. Kailangan may gawin si Sian bago mahuli ang lahat. Nang mapalitaw muli sa tubig ang ulo ng cub ay napagtanto ni Sian na hindi pa pala ito nadadala ng malayo. Kaagad niya itong kinuha kahit pa natatakot siyang baka makagat nito o makalmot. Maswerte ang munting oso at may malakas na grip si Sian, dahilan para hindi niya ito mabitawan ng basta-basta lamang. Kailangan agad ni Sian na lumangoy para mailigtas ang kanilang mga sarili. Tiyak na magiging malaking trahedya ito para sa oso kung patay niyang maihahatid ang cub nito pabalik. Subalit hindi na muna niya inisip ang bagay na yon. Ang mas tinututukan niya ay ang makaahon kaagad sa ilog. Pero para makalangoy ng maayos ay kinakailangan niyang gamitin ang dalawa niyang kamay. Nararamdaman niya noon ang sarili niyang enerhiya na unti-unting nawawala, na ang nagpapakilos na lamang sa kanya ay ang kanyang pagkanais na tumulong. Hindi alam ni Sian kung pababagsakin ba siya ng kanyang limitasyon o kanya ba itong kakayanin. Ilang sandali pa'y naramdaman na ni Sian sa kanyang mga paa ang lupa. Malapit na silang makaahon na halos hindi na niya napansin. Kaya nagawa niyang dalhin na lamang ng buong lakas ang cub para mailayo ito sa tubig. Ang malaking itim na oso naman na sila'y makita ay patakbo agad na lumapit. Sa kabila ng pinsala nito ay nagawa pa rin ng oso na makatakbo ng mabilis. Doon, si Sian ay halos mapahiga sa pagod at panghihina. Nahiga na muna siya noon sa lupa. Nakatitig sa kalangitan at malalim na humihinga. Dito na niya nadinig ang pamilyar na ingay ng isang oso. Sa hindi malamang kadahilanan ay mas mukhang malungkot ang oso ngayon at mas desperado kaysa noong una. Hindi naman nagpakita ang oso ng pagka-agresibo kay Sian. Ang oso ay para bang may sinasabi sa kanya at nais ipahiwatig. Wari bang naiintindihan ng itim na oso ang ginawang pagliligtas ni Sian sa kanyang cub at siya lamang ang tanging nitong inaasahan. Pagkalingon ni Sian ay napagmasdan niya ang cub na parang wala ng buhay. Sinubukan niyang bumangon para suriin ang pagtibok ng puso ng oso. Matapos ang lahat ng kanyang ginawa para makatulong ay hindi pa rin nagawang mailigtas ang cub. Hindi na rin nag-atubili si Sian na sumubok ng ilang paraan na kanyang nalalaman. Kung ito ay isang tao na nalunod at nasa ganong sitwasyon ay dapat nagawan ito ng CPR. At yun ang kanyang ginawa sa cub. Hindi malaman kung gagana ba yun sa hayop pero kanya pa ring sinubukan. Nais niyang ipakita sa hayop na mas maganda na may gawin kaysa wala. Hindi niya alam kung magiging epektibo ba ang kanyang ginagawa. Pero nagpatuloy lamang siya sa pagsi-CPR. Namamanhid na rin ang pakiramdam ng kanyang braso ng mga oras na yun. Ilang sandali pa ay nakalikha na rin ng cub ng bahagyang paggalaw at mahinang ingay. Isang himala ang nangyari, muling nabuhay ang cub. Makikita mo sa inang osong hindi matatawarang kaligayahan. Naisip ni Sian na baka ganito din ang magiging reaksyon ng kanyang ina kung sa kanya mangyayari ang ganung bagay.
Nagpapakita na ang maternal love ay pare-parehas lamang mapatao man o hayop. Dito na rin napagtanto ni Sian ang labis na pagdurugo sa napinsalang tagiliran ng oso nang bigla itong mapatumba. Indikasyon na maging ang oso ay nanghihina na rin kagaya niya kanina tuwala ng lakas. Kung saan gaya ni Sian ay ang pagnanais na lamang na mailigtas ang kanyang anak ang siyang nagpapatibay sa kanya. Kaya nang makita nitong maayos na ang kanyang cup ay dito na bumigay ang kanyang katawan. Ang problema ay nawala na ng idea si Sian kung paano pang makakatulong. Natatakot siyang maging malapit sa isang mabangis na hayop. Hindi din naman niya matukoy ang pinakasugat nito dahil sa makapal nitong balahibo. Marami nang nawalang dugo sa oso kaya alam ni Sian na nangangailangan ito na matinding pag-aalaga. Hindi makapaniwala si Sian na gawa niyang mailigtas ang cub para lamang mangulila ito sa kanyang ina bandang huli. Nakakadurog ng puso para kay Sian na makitang nakikipaglaro ang munting oso sa nag-aagaw buhay niyang ina. Hanggang sa may naramdaman na si Sian na isang bagay. Ito ay isang truck na may sakay ng mga rangers. May tao umanong nakapansin kay Sian sa ginawa nitong pagliligtas sa oso kani-kanina. Kaya gumawa agad ang taong yun ng paraan para makatawag sa forest ranger na nakakasakop sa lugar. May lagayan na rin silang dala para sa malaking oso na dahil nanghihina at hindi na halos makakilos ay mabilis nila itong naikilos ng walang kaproblema. Naglagay na rin sila ng bandage sa malaking sugat ng oso para mas mapigilan pang pagkawala nito ng dugo. Agad na isinakay ng mga rangers ang oso. Ang cub naman ay walang pag-aalinlangang sumama sa kanyang ina. Ipinagmaneho nila ito papunta sa pinakamalapit na wildlife hospital para mas maalagaan. Ganap din namang maging maayos ang mag-inang oso at si Sian naman ay nais silang madalaw at makitang muli. Nais ni Sian na makitang dalawang oso sa temporary enclosure na kanilang kinalalagyan. Ang mga pinsala sa katawan ng oso ay nagmistulang mga peklat na lamang. Matapos itong maghilom, nanatili sa shelter na yon ang mag-inang oso hanggang sa nanumbalik ng kanilang natural na lakas. Nakahanda na rin silang makabalik sa tunay nilang tahanan, ang kakahuyan. Maging si Sian na hindi na makapaghintay na makitang muli ang pagbabalik ng mga oso sa kakahuyan. Kaya naisama pa at naging bahagi si Sian ng pagpapalaya na yun sa mga oso na nagpahiyak sa kanya sa tuwa. Napaluha naman siya nang maisip na pwedeng hindi na niya makita pa silang muli. Pero isang araw habang nagkakape sa kanyang tahanan, ay napuna ni Sian ang isang paggalaw sa isang gilid na ng kanyang lingunin ay wala palang iba kung hindi ang dalawa niyang kaibigang oso. Simula noon ay palagi nang natatanaw ni Sian ang dalawa habang siya'y nangingisda. Nabagamat magkalayo man sila sa bawat pagkakataon, ay masaya na silang makitang muli ang isa't isa.